Alright, hello everyone. So yung topic natin tonight, I'm sure, very controversial. Marami ang hindi mag-agree pero okay lang. As long as ito yung truth, yun yung mas mahalaga nating iniisip, no? So ang title ng lecture natin is Science as a Spiritual Warfare. So at first glance, parang hindi compatible science tapos biglang may spiritual warfare. Anong kinalaman ng science sa spiritual realm? As I go along, i-discuss natin yan. Ito yung framework na gusto kong i-establish in this lecture. Nagsisimula sa unbelief. Everybody say unbelief. Or also known as spiritual blindness. Yan, mamaya may kinalaman yung science dyan. Science makes people not believe in the spiritual realm dahil doon, meron siyang negative relationship with spiritual behaviors. Shout out sa mga psych majors, pag sinabi mong negative relationship, correlational terms, ibig sabihin, mas mataas yung unbelief mo, mas hindi ka gagawa ng mga spiritual behaviors. Hindi ka magpe-pray, hindi ka pupunta sa church, hindi ka mag-worship, hindi mo kakausapin si Lord, so on and so forth. Mas hindi mo ginagawa yon, so pag mababa yung spiritual behaviors mo, meron siyang positive relationship with mental health. So again, psych majors, anong ibig sabihin nun? Pag bumababa to, bababa rin yung mental health. Because you don't pray, because you don't talk to God, because you don't serve other people out of your love for God, ano nangyayari? Mababa spiritual behaviors, mababa din yung mental health. Which is not good. Diba? Kasi syempre, as psych majors, sa psychology helping community, gusto natin mataas yung mental health. Hindi nga ganun yung nangyayari dito. Dahil hindi ka naniniwala, mababa spiritual behaviors mo, kaya bumabagsak yung mental health mo. Okay, so as we go along, i-establish natin itong framework na to, no? So, going back, ito yung title natin, unahin natin yung spiritual warfare. Maybe some of you or a lot of you, hindi kayo aware kung ano ba yung spiritual warfare na yan. It is a very theological term, very biblical. Okay, so ito yung theological definition ng spiritual warfare. Isa itong conflict. Everybody say conflict. Sa Tagalog, away. May nag-aaway dito ng mga spiritual beings. Sino yon? Si God and Satan. God represents good, Satan represents evil. At nangyayari yung conflict na yan, yung away na yan, in the spiritual realm. So hindi sila nagbobombahan literally, hindi sila nagsusuntukan, nagsasaksakan, because this is happening in the spiritual realm, something that we don't see with our naked eyes. Maliwanag. So out there in the spiritual realm, lagi may conflict between God and Satan. Ngayon, ang goal ni Satan, yung nagre-represent ng evil, is to destroy and kill the psyche. Tayo yan. Yan yung goal niya. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. So every day, ang gusto ni Satan, yung mga psyche natin, pumalpak ang mental health, sirain, patayin yung mga kaluluwa natin. On the other hand, ang God's goal naman, kabaliktaran. Si God, ang gusto niya, ma-redeem yung mga psyche natin, na marami mga tao hawak ni Satan, gusto niya ng salvation, masave yung mga psyche natin from Satan's hands, and of course, he wants to establish nearness. Everybody say nearness. Gusto niya yung psyche ng tao malapit sa kanya, because the nearer our psyche, our soul to God, mas gumaganda yung mental health natin. Okay? So you can see the opposite goals between Satan and God. Now, in the Bible, nasaan yung mga verses na nagpapakita na talagang may spiritual warfare? After all, lagi ko sinasabi, ang Bible, mirror yan ng spiritual reality. Okay? Kaya nga, dito sa Lord's Prayer, si Jesus, tinuruan tayo to pray about what? Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Yung temptation, diniscuss ko na to sa previous lecture ko, this is the process para ang isang tao mapunta sa sin. Because sin destroys the psyche. At sino gumagawa ng temptation na yan? Para masira yung psyche natin, the evil one. Maliwanag. Hindi naman siguro ituturo ni Jesus yan kung hindi totoo yung evil one. And then fast forward in the New Testament sa Ephesians, zoom in mo yung evil one, hindi lang pala evil one yan. Marami palang mga evil spiritual beings. Sabi ni Paul, i-zoom in natin, one of my favorite verses, for we wrestle not against the flesh and blood, but against who? Everybody read. Principalities, powers, rulers of this darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. Mga evil spiritual beings yan who are at war against God.
Maliwanag. So, merong mga spiritual beings laging tinetreten yung psyche natin as human beings. Kaya nga, side note ko lang, I want you to realize this, someone wants you dead every day. Huwag mong iisipin na yung death threat para lang yan sa mga politiko, para lang yan sa mga contractor ng DPWH, para lang yan sa mga drug lords na maraming kaaway. Kahit normal na tao, merong spiritual beings out there na araw-araw gusto nila ma-deads tayo. Because that is their expression of warfare against the God who created us. Na-gets ninyo? So, merong spiritual warfare out there. Now, ito na yung fearless claim ko in this lecture. Science can be used by the spiritual enemy to impair mental health. Believe it or not. Akala natin yung science laging mabuti. Akala natin ang science laging tungkol sa development, lagi sa progression. Don't get me wrong, totoo naman yon. Pero, let's not forget the fact na meron ding negative side yung science na pwede rin siyang gamitin ng demonyo para sirain yung mental health natin. And in this lecture, yan yung gagawin natin. To show you how the devil, how the spiritual enemy can use science para sirain yung psyche natin. Unahin natin yung spiritual enemy, i-zoom in natin. Okay? Ano ba yung spiritual enemy na yan? No? Saan ba makikita yan? It is written in God's word na totoong may spiritual enemy. This is the spiritual being who hates God a lot. As in, sobrang hate na hate niya si God. At dahil hate niya si God, hate din niya lahat ng ginawa ni Lord, lalo na sino? Yung paborito ni Lord, yung mga tao tulad natin. Bakit? Anong meron sa atin? What is so special with us? We are created in the image of God. So every time these spiritual beings see us, they see God that they hate. So kung galit sila kay Lord at hindi nila matalo si Lord because God is all-powerful, tayo ngayon yung pagbubuntunan nila ng galit. Because we are created in God's image. Yun yung sagot ko sa question na why. Why these demons hate us so much? And the best way they express their hatredness, their hatred towards us, paano nila pinapakita na hate nila tayo, gusto nilang sirain yung psyche natin. Remember, yan yung description ni Kristo, no? Sa John 8:44, that the devil is a murderer. Mahilig siyang pumatay. At isa sa mga paborito niyang patayin is human psyche. Yung pinag-aaralan natin sa psychology. Yan yung goal nila everyday. Sumira tayo ng sumira ng mga psyche ng tao created in God's image. And what is the surest way to destroy the psyche? Ano yung pinakasiguradong paraan para sure ball? Pag ginawa ito ng demonyo, masisira yung psyche natin, nakalagay dyan sa verse. Nakalagay dyan sa passage. Binilugan ko yan. Apart from me, sabi ni Kristo, you can do nothing. Everybody say, apart from me. Everybody say, you can do nothing. Yan. Alam nyo ba yung statements na yan? Apart from me, you can do nothing. Cause and effect statements yan. Nasaan yung cause? Apart from me. Ano raw mangyayari kapag ang psyche ng tao lumayo sa presence ni Lord, nagkakaroon ng problema, you can do nothing. Diba, isipin mo yung ibig sabihin nun. You can do nothing. Ibig sabihin, yung mga psychological capacities mo hindi gumagana, na-disable, na-turn off. Nangyayari yan when the psyche is far from the presence of his or her creator who is God. Kaya nangyayari yung DSM-5. Kaya marami mga diagnosis sa DSM-5, ang punot dulo, ang pinakaugat, the psyche is far away from the presence of God because of certain things na ginagawa ng demonyo. At isa sa mga ginagawa ng demonyo para yung psyche malayo from the presence of God is gagamitin niya yung science. And in this lecture, as I go along, dito ko ipapaliwanag paano nangyayari na yung science nilalayo yung psyche ng tao from the presence of God. So ang science hindi siya laging maganda, hindi siya laging nakaka-contribute sa development. Just the opposite. When the devil uses science, it can kill, it can destroy the human psyche. And let me just clarify one thing. I'm sure marami na namang nakataas ang kilay dyan. I am not against science. And number two, I love science. After all, the field na pinag-aaralan ko, which is psychology, is a scientific field. Kung walang science, wala akong pag-aaralan, wala akong expertise. So, I am not against science. I love science. Ang sinasabi ko lang dito, ang science can be, everybody say can be used for good and evil. Ginamit ang science para makaimbento ng gamot laban lagnat. Okay yun.
Ginamit ang science para makaimbento ng ilaw, okay yun. Ginamit ang science para makaimbento ng eroplano, kaya kayo nakakapagbakasyon sa mga malalayong countries, okay yun. But the reason why I'm doing this lecture, because many people are blind, many people are not aware na ang science, pwede pala siya maging spiritual weapon ng devil, ng mga spiritual beings who are against us para sirain tayo. Yun yung gusto kong i-expose in this lecture. Paano ginagamit ang science for evil. Okay? Pero love natin ng science. Okay? Ito ang definition ng science according to the dictionary. Pause the video if you need to. Gusto kong i-highlight yung tatlong words dito. Pursuit, natural, and based on evidence. Unahin natin yung pursuit. Anong ibig sabihin ng pursuit? Ang goal ng science, pinur-pursue niya, hinahabol niya, hinahanap niya yung katotohanan. Everybody say katotohanan. Sa English, truth or knowledge. Ibig sabihin, ang science, kaya ginawa yan, isa siyang tool, paraan, para malaman mo yung totoo. So sa buhay mo ngayon, kung meron kang gustong malaman na totoo, anong gagawin mo? Gagamit ka ng science, specifically yung method na tinatawag na scientific method. Kaya gumagamit ng scientific method. Kasi after mong i-apply yung scientific method, makakaalam ka ng totoo. Ano ang totoo tungkol sa isang cell? Ano ang totoo tungkol sa mga aso? Ano ang totoo tungkol sa mga bakterya? Alam ng science yan. Paano? Gumagamit sila ng scientific method. Ito yon. In the laboratory, paulit-ulit tong ina-apply. Anong ending? Certain truth that we should know na nakakatulong in our everyday life. Para hindi tayo magkasakit, para hindi tayo maaksidente sa mga kotse, para hindi tayo malason ng mga halaman. Ano ginagawa natin? We are collecting truths to discover gamit ang scientific method. Number 2, yung natural. Diba, nakalagay sa definition yan, balikan natin yung word na natural. Ibig sabihin ang science in history, ginawa yan para makaalam ng mga katotohanan saan? Sa mga natural things of the world. From the word nature, such as what? Ginawa ang science para pag-aralan ang mga katotohanan tungkol sa mga bato, rocks, animals, chemicals, kaya nagkaroon ng chemistry, cells, kaya nagkaroon ng biology. No? Water forms, kaya meron tayong oceanography at marami pang mga physical elements in the world. Yan talaga ang origin ng science. Intindihin, malaman yung mga katotohanan tungkol sa mga physical things na yan. Nagigets nyo? That's what you mean by natural. Number 3, I want to emphasize on evidence. Ang science, may standard siya para masabi mo na yung isang statement totoo at ano yung standard na yon, dapat meron kang data. Everybody say data. Yan lang yung evidence na tinatanggap ng science para masabi mo na yung isang statement is tama at totoo. Dapat meron kang data. Nasaan yung data mo? At dapat yung data mo, observable, dapat measurable. Hindi pwede kung ano-anong data lang. Dapat nakikita, nako-compute. Tulad ng weight. Yan. Bigat, tulad ng height, tulad ng atomic number, speed, intensity, or picture. Via observation ng isang bagay na nakikita ng 5 senses mo. Okay? Yan yung ginagamit na ebidensya, data ng science para maging totoo yung isang statement. Kung walang data, hindi totoo yan. Does that make sense? So halimbawa, sa science, kung sasabihin ng isang scientist, totoo ang bakterya. Dapat may backup ka. Paano mo nasabi na totoo ang bakterya? Papakitaan ng scientist yung public ng mga physical data. Ito ang picture ng bakterya. Ito yung nakita namin sa microscope. Ito ang bigat ng bakterya. Ito yung atomic number ng bakterya, so on and so forth. Pag sinabi mo masustansya ang gulay, that's a scientific claim. Paano mo malalaman na totoo yung masustansya ang gulay kapag merong pinakitang data yung scientist na nagsabi niyan? Diba? Nasaan yung data, nasaan yung numbers, nasaan yung statistics na magpapakita na masustansya nga yung gulay. Ito yung red blood cell count ng mga taong hindi nagugulay. Ito naman yung blood cell count ng mga taong nagugulay. Mas healthier yung number of blood cells ng mga taong nagugulay versus hindi nagugulay ayon sa t-test analysis namin. Ganon sa science. Kung walang data, hindi totoo ang isang statement. In the social sciences, lalo na sa psychology,
After all, psychology channel tayo. Sa social psychology, we make this claim na ang peer group, yung barkada ng isang tao, lalo na during teenage years, mahalaga yan, influence sa psyche. Dati-rati naninigarilyo, hindi naninigarilyo, ngayon naninigarilyo na. Dati-rati ang binubukan ng bibig, Bible verses, ngayon puro mura na. Bakit? For sure, meron niyang peer group na sinasamahan na ginagawa siyang ganun. Paano natin nalaman yon sa psychology? Specifically in social psychology, na yung mga kaibigan mo, malaki ang epekto sa ugali mo, meron kasi tayong data. Diba? Kaya tayo merong experimental psychology in our field. Doon natin inaaral paano nabubuo yung mga ganyang conclusions natin in the field of psychology. Dati-rati nung wala siyang barkada, yung number of cigarette smoking niya mababa. Simula nung nagkaroon siya ng barkada, kung kukumpara mo yung data, dumami yung paninigarilyo ng behavior niya. So, i-compare mo yun, using t-test. Before joining this group versus after joining this group, nagkaroon ng pagbabago sa personality, boom. Tapos yung result significant, pwede ka na ngayon makasigurado na malaki nga talaga ang epekto ng peer group sa ugali ng tao. Ganun ang labanan sa science. It's all about the data. It's all about the evidence. Nagigets nyo? So ganun, bottom line, the presence of physical data determines what is true. Yan ang pinaka-philosophy ng science. Kaya kapag scientist ka, saan ka mahilig? Mahilig ka sa ebidensya. Mahilig ka sa data. Mga data na nakikita, mga data na nabibilang, mga data na konkreto. Dito ngayon papasok yung demonyo. Gagamitin niya ngayon itong philosophy ng science na to para sirain yung kaluluwa ng tao. Papaano? Let's go along. Okay, ready? Ganito gagawin niya. I-carry over niya yung principle na yan papuntang spiritual realm. Diba? So again, ano ang bottom line sa science? The presence of physical data determines what is true. If there's no physical data, something is not true. Huwag mo munang paniwalaan yan kasi walang physical data. Gagawin niya yan sa spiritual realm. Ipapa-realize niya sa mga tao that the spiritual realm is not true because there are no physical evidences for it. Diba? Nagigets nyo? Gagawin niyang i-apply niya yung principle na to in the spiritual realm. Hindi naman totoo yung spiritual realm eh. Kasi anong ebidensya na merong spiritual realm? Anong ebidensya mo na may Diyos? May Holy Spirit? Anong ebidensya mong may demonyo, heaven, hell, salvation, sin, grace, afterlife, angels? Wala naman eh. Hindi naman nakikita sa laboratory yan eh. Wala namang nakapaglagay ng angel sa test tube eh. Kahit anong silip mo sa microscope o sa telescope, wala pa naman tayong nakitang mga spiritual beings. Hindi totoo ang spiritual realm kasi walang physical evidence. Ganyan ang strategy ng demonyo. I-shape niya yung mga tao to think that way. Na dahil walang physical evidence ng spiritual beings, spiritual realm, spiritual concepts such as this, therefore, hindi yan totoo. Kaya marami mga tao ganyan mag-isip. Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita, hanggang walang physical data. Ang problema nga, paano magkakaroon ng physical data ang isang bagay that is spiritual in nature? Most likely, maraming mga spiritual concepts, spiritual beings, totoo, pero hindi mo siya pwedeng mahanapan ng physical data kasi nga yung essence nila non-physical. But that's what the devil will make you think. Huwag mong paniwalaan yung mga spiritual concepts na yan kasi wala namang physical data dyan. If there's no data, therefore, most likely, hindi yan totoo. A more technical term for that kind of thinking, ito yung tinatawag nating scientism. I-zoom in nyo na lang if you need to. Ibig sabihin ng scientism, kinoconsider mong totoo lang ang isang bagay kapag kinonfirm ng science na totoo. Science lang yung source of truth mo. Kapag sinabi ng science totoo, for you totoo. Kapag ang science sinabi niya hindi totoo, maniniwala kang hindi totoo. And most likely, ang science kaya niya sinasabing hindi totoo yung isang bagay. Bakit? Kasi wala namang physical evidence.
which is being applied in the spiritual realm. Karamihan ng mga spiritual beings dito, karamihan ng mga spiritual concepts dito, wala naman talaga silang mga physical manifestations. Therefore, you are more likely to believe na hindi totoo yung mga to kasi nga, nabudol ka na ng demonyo na mag-isip ng ganyan. Maniniwala lang ako kapag may mga physical evidences. In our culture, very popular, very strong yung force, yung puwersa ng scientism. Marami tayong mga statements na sinasabi or naririnig na reflection na pala yun ng scientism, like the following. Baka may narinig na kayo dyan. Wala namang data yan, wag mong paniwalaan yan. 21st century na tayo, naniniwala ka pa sa demonyo? Alam mo, napaka-primitive mong mag-isip. Napaka-old school mo mag-isip, para kang lola ko, naniniwala ka pa sa John 3:16. Alam mo, ikaw, you call yourself a scientist, pero nagbabasa ka ng Bible. You call yourself a scientist, pero naniniwala ka sa demon possession. Ikaw, psych major ka pa naman, pumupunta ka sa conference, ang opening ng presentation mo, Genesis 1:1. Ano ka ba? Pastor ka ba o psychologist? Tanggalin mo yung Bible verse sa presentation mo. Ang ilagay mo lang dyan yung resulta ng t-test at saka ng multiple regression mo. Hindi ka pastor, psychologist ka. Yan. Kapag may mga naririnig kayo mga ganyang statements coming from people, most likely, ito na yung mga tao na nabiktima na ng demonyo to think that way, that every truth must be based on what science says is true. Kasi mayroong physical evidences. And also the reason kung bakit malakas yung puwersa ng scientism, marami mga prophets and endorsers yan Ginagamit ng spiritual realm yung iba't ibang mga tao para i-promote yung scientism. At alam nyo sino mga ginagamit dito? Marami mga scholars. Kaya mag-ingat din kayo sa mga scholars. Don't get me wrong ha. I have nothing against scholars. Scholars are great. Malaki ang contribution nila sa society natin. But there are times that the spiritual enemies are using scholars to destroy the human psyche by teaching them scientism. Halimbawa, ito si Lawrence Krauss, matalino pa naman. Very popular scientist. Ito ngayon yung ilalabas niya sa libro niya, yung mga ganyang quotable quotes niya. Ang point lang niya dito, hindi ko na lang babasahin, pero ang point lang niya dito, ang religion dapat tanggalin. Huwag na raw maniwala sa religion. Mas maaga raw nating matatanggal yung religion sa society, mas magiging maganda raw yung society natin, which I beg to disagree. Because religion, although may mga flaws yan, hindi natin dinideny yan, may mga abuses dyan, may mga corruption dyan. Pero the whole essence of religion is to take care of your soul, to keep you grounded, to keep you staying in the spiritual realm. Diba, ganyan ang ginagawa sa religion, laging pinag-uusapan yung spiritual realm, spiritual processes, kailangan natin yan. Pero yun nga yung sasabihin ni Lawrence Krauss, itigil na natin yan. Anong mga spiritual beings tayo? Hindi. Ang gawin natin, mag-aral tayo na mag-aral ng science para masolusyonan natin lahat ng problema natin sa buhay. Hindi natin kailangan ng spiritual beings to solve our problems, kailangan natin science. Ganyan, mag-isip ang isang taong under ng scientism. Meron din tayong Steven Pinker. Ito si Steven Pinker, psychologist cognitive psychologist. Yung quotable quote niya, ito, basahin ko. Sabi niya, all our behaviors are a result of, everybody read, neuropsychological activity in the brain. So lahat ng nararanasan mong parang spiritual, na in love ka, nasa-sense mo si Lord, masaya ka, punong-puno ng purpose yung buhay mo, parang nafe-feel mo yung presence ng mami mong pumanaw na, wala yan. Wala talagang mga spiritual beings, walang spiritual world. Puro neurophysiological activities lang yan. Neurons mo lang yan, neurotransmitters mo lang yan, mataas lang endorphins mo, kaya kaganyan. There is no reason to believe there is any magic going on. It's all physical. Ganyan mag-isip ang isang taong nalason ng scientism. At syempre, yung champion ng mga atheists, si Richard Dawkins. For those of you who don't know, Richard Dawkins, asawa ni Mrs. Dawkins. Kilala natin yan. Sabi niya, faith is an evil precisely because it requires no justification and brooks no argument. Diba? Yung faith, it's a very spiritual word. Sabi ni Dawkins, kalokohan.
Tanggalin nyo yung faith. We don't need faith in understanding the world. What do we need? We need science. Ganyan yung common denominator dito sa tatlong mga scientists na to, considered to be prophets and endorsers of scientism. I-deny nila yung reality ng spiritual realm, i-overvalue nila yung science. Now, here's a very important question. How scientism achieve the devil's goal? If you were listening dun sa slide ko kanina, ano ang goal ng demonyo? Para sirain yung psyche ng tao, ilalayo niya yung psyche ng tao from the presence of God, apart from God. The devil knows we can do nothing. So anong ginagawa niya? Gagamit siya ng science para ang mga tao mapalayo sa presence ni Lord. And how does that happen? Let me use an analogy para mag-gets ninyo. Remember, dahil ang topic naman natin is spiritual warfare, i-connect natin sa warfare ng mundo. Dito sa mundo, kapag yung mga tao nag-aaway-away, isa sa mga popular strategy na ginagamit is what we call stealth strategy. Everybody say stealth strategy. Ang ibig sabihin lang yan is taguan. Pag nag-i-stealth strategy ka, meron kang mga ginagawa na hindi ka makikita ng kalaban mo na umaatake ka. 'Di ba? May kasabihan sa Tagalog, madaling durugin ang kalaban kung wala siyang kaalam-alam. Everybody say that with me. Ready? Madaling durugin ang kalaban kung wala siyang kaalam-alam. Isa pa, one more time. Madaling durugin ang kalaban kung wala siyang kaalam-alam. And it makes sense. Kasi pag hindi niya alam na nandiyan ka, hindi maghahanda yan. At the moment na mahuli mo siya, nandoon ka sa teritoryo niya na hindi siya handa kasi nga hindi niya alam na nandoon ka, madali na lang durugin yan. Kaya isa sa mga popular technology na naiimbento ngayon is the stealth technology. Ito yung mga eroplano, yung mga tangke na hindi nadidetect ng radar ng kaaway. Ano ang logic doon? Bakit ayaw mong madetect ka ng kaaway mo para hindi sila makapaghanda at madali silang durugin? Kasi hindi nakapaghanda eh. Hindi nila nakita yung presence mo. Nakatago ka. Kahit yung mga leon, di ba? Kaya perfect yung analogy ni Peter dito eh. How the devil destroys the psyche. Kinumpare niya yung demonyo sa leon. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Nakakita na ba kayo kung paano umatake ang leon? Paano niya i-atake yung mga prey niya? Paano? Hindi naman yan yung agad-agad tatakbo eh. Magtatago muna yan dahan-dahan. Magka-camouflage muna yan sa palayan. Mabagal muna yung ano niyan, yung mga galaw niyan para hindi siya masense nung mga kakainin niya. Yun yung natural stealth technology ng leon. Hindi siya magpaparamdam, magtatago siya, hindi siya magpapakita para madaling atakihin yung mga kakainin niya. So using these two analogies, yung lion, yung stealth strategy, i-apply mo yan sa spiritual realm. Paano ginagawa ng scientism na mapalayo ang kaluluwa ng tao from the presence of God, bubulagin niya yung kaluluwa natin. Everybody say bubulagin. Imagine this is you. Look at this slide. This is you. Tapos na biktima ka na ng scientism ng demonyo. Masyado ka ng obsessed sa science. Ang pananaw mo kung walang physical data, therefore hindi totoo. Anong gagawin niyan sa pag-iisip mo? Boom. Ibablock ngayon niya yung mind mo from the spiritual reality. Ito yung spiritual realm mo na dapat nasa-sense mo. Dapat connected ka sa spiritual realm eh. After all, you are a spiritual being. Wala, naniwala ka sa scientism. So anong gagawin mo? Dahil ganito ka na mag-isip. No data, hindi totoo. Di wala na. Hindi ka na ngayon lalapit. Hindi ka na ngayon mag-iisip ng mga spiritual idea such as God, grace, salvation, blessing, forgiveness, worship. Wala na, hindi mo na iisipin yan. For you, every time you hear these words, sabi ni Paul, yung mga spiritually blind, foolishness sa kanila yan. Nakakita na kayo ng ganyang tao. Yung kapag sasabihan mo siya ng mga spiritual idea such as the Bible, salvation, forgiveness, hindi nila magets. Nagki-cringe sila, pinagtatawanan kanila, nadidiri sila sa'yo. Why are they like that? Kasi nga, nabiktima na sila ng scientism. Na kapag shiniran mo sila ng mga spiritual ideas like this, they cringe. They just don't get it. At kapag ikaw ganyan ka na, ayaw mo nang iniisip to,
Ayaw mo na nakakarinig ng mga ganyan, the devil has succeeded dito sa goal niya to set you apart from God. Kaya humihina yung spirito mo kasi napaka-disconnected mo na sa spiritual realm because of what scientism does to your psyche. 'Di ba? Yung mga theological terms na tawag diyan kapag ganyan, ito na yung mga spiritually blinded people. Ito na yung mga taong matataas ang unbelief. Ito na yung mga tao ang buhay very godless. They don't like to talk about God because they don't care about godly ideas. All they care about are worldly, materialistic ideas. Yun yung gusto nila, mga worldly. Kasi yung worldly nakikita, naaamoy, natitikman, may data. I hope you can connect the dots. Kapag ang scientism ganyan ng hubog sa pag-iisip mo, wala talaga, i-reject mo yung spiritual and you're gonna fall in love with the physical kasi yun yung may data. Yun yung nakukumpirma. Diba? And again, kapag ang mga tao ganyan na mag-isip, which is by the way in our society today, marami mga tao ganyan na mag-isip, the devil has already succeeded in his goal na ihiwalay ang kaluluwa from the presence of God at yan yung sure ball na sisira sa mga psyche ng tao. Sabi nga, diba, you don't get near to something you don't believe in. Exactly what the devil wants to happen kapag ginagamit niya yung strategy ng scientism. Hindi ka lalapit kay Lord. Hindi mo iisipin si Lord. Hindi ka magpe-pray kay Lord. Hindi ka pupunta sa simbahan. Bakit? Hindi mo naman iniisip yung mga yun eh. Kasi focus na focus ka sa physical. Dudang-duda ka na totoo ito. Bakit? Wala namang mga data yan eh. Nagigets nyo? Yan yung way niya sa paggamit ng science para maging apart from me yung kaluluwa natin from the presence of God, kaya tayo napupunta sa DSM-5. Now, I hope this framework makes sense. Okay? Ang demonyo gumamit ng science para gumawa ng unbelief. Wala namang data, yung mga spiritual concepts na yan, yung mga spiritual ideas na yan, huwag mong paniwalaan yan. Therefore, ano mangyayari? Less likely mo itong gagawin. Hindi ka lalapit kay Lord, hindi mo iisipin si Lord, hindi ka mag-worship, wala kang matatanggap na grace, wala kang matatanggap na forgiveness, so on and so forth, and that brings down your mental health. DSM-5 is waving. Maliwanag. So yan yung framework na sinasabi ko that I hope na-justify ko naman na totoo. In closing, ano yung mga applications na dapat natin gawin para ma-improve yung mga mental health natin? No, number one, we need to consider scientism as a risk factor to the youth mental health. Everybody say risk factor. Pinag-aaralan yan sa clinical psychology. Ito yung mga psychological factors na nakakasama sa mental health. Dapat ituring natin na risk factor ang alin? Ang scientism. Kaso baliktad eh. In our society today, very technologically advanced, people are worshippers of science. Paano ko nasabing worshippers ng science? Yun lang yung ano nila, yun lang yung basihan nila ng truth. Something is true because science confirms it. If science does not confirm it, most likely it's not true, I'm not gonna believe it. Yan yung norm. Kaya nga sabi ko sa application number 1, yan dapat yung, hindi natin dapat nino-normalize yung scientism. Huwag natin masyadong sambahin yung science. Although science can be helpful, science is great, but it is not the only way to discover the truth. Itigil na natin yung mga ganitong papoging statement, lalo na sa mga universities. Shout out sa mga teachers dyan na tinuturuan yung mga estudyante nila na ganito mag-isip. Modern times na, huwag na maniwala sa supernatural things. May mga teachers ganyan eh. Naniniwala ka pa dyan? Huwag ka nang maniwala dyan. Ang ipakita mo sa akin yung data mo. Nasaan yung resulta ng multiple regression? Nasaan yung resulta ng path analysis? Again, hindi ko sinasabing masama yung multiple regression. Maganda ang path analysis. Pero hindi porket hindi sinasabi ng multiple regression or ng path analysis, ibig sabihin hindi totoo. Kasi marami mga bagay na totoo sa buhay, na totoo kahit hindi kayang i-establish ng path analysis o ng multiple regression o ng t-test o ng ANOVA. Galit ba ako? Hindi. Nakikarried away lang ako. Kasi marami talagang mga teachers ganyan eh. Sineshape yung pananaw ng mga estudyante na maging scientism, to worship science. Kaya ang nangyayari, marami mga estudyante ngayon nagiging ganyan. Blinded from the spiritual realm that destroys their mental health. Toxic yan. Nakakalason yan.
That's exactly what the devil wants, to destroy the psyche of people, lalo na young people studying in universities. Ano ang goal ng demonyo? To believe that the very things you need don't exist. Oh my goodness. That's one of the worst things that can happen to you as a spiritual being. Yung hindi mo paniwalaan yung mga bagay na yun naman pala talaga yung kailangan mo. Such as God's love, God's grace, heaven, hell, angels, forgiveness, repentance. Yun pa yung hindi mo pananiwalaan. Yun nga yung magpapasurvive sa'yo as a spiritual being. Gawa ng demonyo yan. Na-shape kasi yung awareness mo that everything must be confirmed true by science. Nagigets nyo? O meron akong hardcore na dito, evidence na nangyayari talaga ngayon to. Especially in college level, nakatanggap ako ng message noon from this young person na nagkaroon daw siya ng problema in the way I teach psychology. Because as you know, the way I teach psychology, it's the real psychology. Psychology is the study of the spirit. The scientific study of the spirit. Hindi mo talagang maiiwasan na ang psychology, i-relate mo sa mga spiritual concepts. I-connect mo sa spiritual realm. Ganun naman talaga dapat. Because the psyche comes from the spiritual realm. So, dapat i-connect mo yan. The psyche, the spiritual realm. The psyche, the Bible. Bakit Bible? Kasi ang Bible, ang pinaka-reliable na libro that reflects spiritual reality. So, nakatanggap ako ng message coming from the student na ayaw daw niya yung ganong psychology. At yung mga mababasa niyo mga words dito, mga Number 1, anonymous, hindi ko sasabihin kung sino. Number 2, I paraphrase it para meron tayong confidentiality. So, ang laki na ng pagpaparaphrase ko dito, no? More or less, ito yung sinabi niya. I couldn't help but notice that the class seems to be learning heavily towards a Bible and God-centric perspective. Because again, that's the way I teach psychology. Walang paraan para mapag-aralan mo ng maigi yung psyche kung hindi mo siya i-relate sa creator ng psyche who is God. At gagamit ka talaga ng Bible for that. Sabi pa niya, I enrolled in this course with the expectation that it would primarily focus on positive psychology kasi ang tinuturo ko dito, positive psych. And look at this. The God-centric nature of the lectures has been personally altogether with challenging and draining for me. I want to emphasize on this. Ano yung psychology na tinuturo ko? God-centric. So, naturally, when I teach psychology, natatouch namin yung mga ganong psychological concepts, forgiveness, God's power, origin of the psyche, yan. God-centric. Pero look, anong epekto sa kanya? Challenging and draining. And this is unexpected. Kasi given the nature of our soul, every time we should be hearing about God's word, which is so powerful, which is so nourishing, dapat ang dating sa'yo positive Nakaka-refresh dapat yan. Kapag naririnig mo yung history ng soul, na nakikita mo yung paano manorish, paano mas gumanda yung psychological condition mo, according to the spiritual laws of the Bible, dapat mare-refresh ka kapag natututunan mo yun. Pero itong sudyanteng to baliktad. You see? Nakakarinig siya ng mga God-centric ideas, pero ang epekto sa kanya, challenging, draining. Bakit kaya ganun? Why are we not seeing the supposedly positive effect of a God-centered psychology? Ang sagot ko dyan, most likely itong sudyante na to, nahubog na ng scientism. Ang tingin niya sa psychology, dapat lahat scientific method lang. Ito na yung sinasabi ni Paul kanina, na may mga tao, when they hear certain ideas like this, spiritual ideas, God, salvation, mercy, grace, crucifixion, ascension, salvation, it's foolishness for them. Hindi nila magets. They are spiritually blind. At ano ang cause ng spiritual blindness? Scientism. Kaya ako, ang hypothesis ko, itong sudyante na to, nahubog na ng scientism. Tuloy ko pa, sabi pa niya, as a student investing both time and tuition, dinaan pa ako sa tuition fee, pinag-guilty pa ako. Parang sinasabi, sayang para pera niya. It's disheartening. Everybody say, disheartening.
It's disheartening to see that what I presumed the class to be about a broader exploration of positive psychology is a rather singular perspective. Ang ibig sabihin niya ng exploration of positive psychology dito, ang gusto niya yung scientific method lang. Lahat ng tungkol sa spirituality, lahat ng hindi scientific method, huwag mong ituro. Kasi pag tinuturo mo yung mga spiritual concepts, kinoconnect mo sa psychology, disheartened ako. How would I explain this? I go back to this passage. Because for them, for people who are spiritually blind, for people who are shaped by scientism, spiritual concepts, spiritual ideas, spiritual principles are foolishness for them. And I really pray na itong estudyante na ito, sana, in the future, maliwanagan. No? Na ang psychology, it's supposed to be taught that way. Hindi ko sinasabing huwag nating ituro yung psychology as a science. It's very important to establish na ang psychology, science yan. Diba? Gumagamit tayo ng scientific method para makadiscover ng psychological truths. Pero, subalit, datapwat, hindi lang science ang paraan para mas maintindihan mo yung psyche. Yun yung dinadagdag ko sa syllabus ko. Mahalaga ang science, pero hindi sapat. Kung talagang gusto nating maintindihan yung psyche as it is, as it really is, kukulangan yung science. Dapat papasukan mo ng spiritual principles. Ito yung hindi magets ng estudyante na to kasi nga, spiritually blind siya ng scientism. In summary, parang ito yung nangyayari sa estudyante. Ito dapat yung nangyayari. Diba? Nag-aaral siya ng psychology. Siguro psych major siya. Hindi ko sasabihin kung psych major ba to. Psych major. Supposedly, ayan. Nag-aaral ng psychology. Yung psychology galing sa spiritual realm. So, i-connect mo yung psychology sa mga ganyang katuruan. God, grace, forgiveness, mercy, salvation, na dapat ma-absorb niya. At maganda. Kasi habang natututo ka ng field of psychology, merong direct spiritual effect sa'yo eh. Ganyan dapat ang nangyayari sa isang psych major. Kaya kayo mga psych major, sana nakikinig kayo. Sana nagigets yung sinasabi ko. Yan yung advantage kapag nag-aaral ka ng psychology. It's a field of knowledge na ang origin niya is coming from the spiritual realm. Kaya loves na loves ko ang psychology eh. Napaka-consistent niya sa spiritual reality. We talk about one of the most real things in this existence, which is the psyche. Nagigets nyo? So habang pinag-aaralan mo yung psychology, na-apply mo tong mga to, God, grace, forgiveness, mercy, salvation, sa'yo. Kaya habang nag-aaral ka ng psychology, meron kaagad direct effect sa spiritual life mo. Ganyan dapat. Kaya lang yung estudyante na yon na ginamit ko as an example, hindi ganyan yung nangyari. Gusto niya, ito yung gusto niya mangyari, no? Doon sa message niya, tanggalin natin yung spiritual realm, pag-aralan lang natin yung psychology as a science, yun lang yung gusto niya, tingnan nyo ano mangyayari. Mawawala yung benefit niya of these things. Ang mangyayari ngayon, isa siyang psych major, isa siyang psych student na puro lang siya journal article, puro lang siya statistics, puro lang siya multiple regression, puro lang siya path analysis, which will threaten this student's mental health. Because these things na pinoprovide ng psychology habang inaaral mo, ito nga yung mga kailangan mo para gumanda yung mental health mo. Yan pa yung ayaw mo. Yan pa yung gusto mong tanggalin. Nagigets nyo? Yan ang danger ng scientism. And it shows, many young people ganyan ang attitude sa psychology. Dapat puro science lang. Dapat puro data lang. Huwag natin i-relate ang God, ang salvation sa mga lessons natin. Oh my goodness. Kung ganyan ang attitude mo sa psychology, then you don't understand what psychology is. Reviewin mo ulit yung root word ng psychology, which is the psyche. And psyche belongs to the spiritual realm. Hindi nga natural element yan eh. Iba ang psyche sa brain. Galit ba ako? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Number 2, sa tingin ko, dapat magkaroon na tayo ng curriculum change. Itigil na natin yung model na ang science at ang religion magkaaway, nagsasabong, nagsusuntukan. Hindi. Science and faith are not contradictory. Kaya nga sabi ko dito, i-ekis mo na yan, na ang science and religion opposite direction.
May iba pa akong mga scholars, no, na kakilala, tinatanong nila sa mga estudyante nila, ano ba, magiging scientist ba kayo o magiging religionist ba kayo? You choose one. If you will be a scientist, forget religion. Oh my goodness. Isa yang malaking kasinungalingan coming from our spiritual enemy. Yung ganyang model, that they are opposite. After all, science and religion are both created by God. Amen? Sino may gawa ng science? Diyos. Sino may gawa ng religion? Diyos din may gawa ng religion. Kaya dapat hindi ganyan ang model. They should be going in the same direction. Parehong papunta yan sa spiritual realm. Parehong papunta yan sa pag-discover natin ng truth. You study God's Word, you discover God. You study science, in the same way, you discover God. Kumbaga magkaibang tools lang yan na pareho ng ending. Parehong tools yan na papunta sa pag-discover ng spiritual truths, ng spiritual realm. And if you study the history of science, alam niyo ba yung mga sinaunang scientists, yung mga nagpasimula ng science, ito, i-zoom in natin yung mga yan, they don't see contradiction between science and faith. For them, walang issue kung scientist ka at the same time naniniwala ka kay Lord. Ngayon, iba na eh. Because of scientism. Ang galing ng demonyo ngayon eh. Marami na mga scientists ngayon, papapiliin ka. Kung magiging scientist ka, huwag ka maniwala sa Diyos. Ang tunay na scientist, atheist dapat. Oh my goodness. Kasi nangulingan ng demonyo yan. If you are a scientist, the more you see God. Bakit? Yan nga yung sinabi ni Paul, di ba? Basahin ko sa Romans, ang ganda. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen. Saan daw? Tuloy mo. Being understood from His, everybody read, workmanship, so that no one is excused. Yung workmanship na sinasabi dito, ito yung physical nature that God created. Basahin mo yung Bible, you encounter God, mag-science ka, gumamit ka ng science in understanding the physical world, in understanding His workmanship, you also see God. Ganyan ang tamang attitude sa pagiging scientist, lalo na sa pagiging psychologist. Huwag mo sabihin na ang dami mo nang alam sa psychology, therefore you don't believe in God. Just the opposite. Kung talagang naiintindihan mo yung psychology, the more you study psychology as a science, the more you see God. Parang si Louis Pasteur, isa sa mga hardcore scientists, one of the greatest scientists, ano sinabi niya? Hindi siya naniniwala sa contradiction ng science and faith. The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator. Science brings men nearer to God. Exactly the opposite of how the devil wants you to think. Ito yung babalik na rin ng demonyo. Science will bring you farther from God. Science will make you not believe that there is God. And the devil is doing a great job. Daming nabibiktima. And last one, number 3. Ito, particular to sa mga psych majors. Bilang isang psychology student, bilang isang psychology professional in the future, dapat open ka na ang psychology i-include ang spiritual realm in understanding the human psyche. Huwag kang makukontento na you're dealing with people purely through science lang. Tuturukan mo lang ng antidepressant, advisean mo lang ng cognitive behavioral therapy. Don't get me wrong, hindi ako against antidepressant. Hindi ako against sa mga therapy. Magaganda yan. Pero kulang kung yun lang. Dapat sasamahan mo ng mga spiritual concepts. I-relate mo yung mga problema nila sa spiritual realm. Ganyan dapat. Kaya nga sa lahat ng divisions ng APA na gusto ko, paborito ko talaga yung division ng psychology, religion, and spirituality. Para sa akin, sa lahat ng division ng ng psychology, ito yung pinaka-close sa reality. Kasi ang starting point niyan, ang tao may spirito eh. 'Di ba? Mina-manage or nire-regulate ng religion. Sa lahat ng division, sa tingin ko ito yung pinaka-grounded sa reality. But ito rin yung division ng psychology na pinaka hindi pinag-aaralan.
Although may mga scholars din naman dito, pero hindi siya yung popular. Ang mga popular dyan, syempre, clinical psych, developmental psych, social psych, yung mga hardcore scientific method ng mga psychology. Pero ito, hindi to masyadong sikat. Kaya ito ang ini-specialize ko. Psychology of Religion and Spirituality. And by the way, unti-unti naman ang nababago yan. Unti-unti as time goes by, marami ng mga therapists ngayon nare-realize nila yung mga sinasabi ko totoo na mukhang hindi uubra talaga yung therapy natin kung puro lang tayo scientific psychology. The spiritual realm is undeniable. It's undeniably related to our psychological issues. Hindi mo siya mahihiwalay. Kailangan talaga lagi mong isasama si God. Lagi mong isasama ang forgiveness. Lagi mong isasama ang heaven, hell, spiritual beings in understanding mental health. Kaya may mga professionals na sumusulat na ng mga ganyang libro, Spirituality, Religion, and Cognitive Behavioral Therapy, Spiritually Integrated Psychotherapy, kasi nga hindi na maiiwasan talaga. Mas nagiging effective ang mga therapy kapag nire-relate mo yung mga spiritual concepts, spiritual ideas sa mga problema ng tao. And I'm not surprised. Ask me why. You know why I'm not surprised? Because after all, we are spiritual beings. Hindi mo pwedeng accurately maintindihan ng isang spiritual being like us if you won't talk about spiritual truths. That there's God, there's forgiveness, we need grace, we need mercy, so on and so forth. One of the scholars na namumuno sa ganitong movement, sinasama ang hardcore scientific psychology with spiritual realm, is Kenneth Pargament, who is a clinician himself. Nagte-therapy din ng mga clients yan. Ang sabi niya, if we don't pay attention to the spiritual dimension of who we are, then our work will be incomplete. Kausap niya dito yung mga therapist. Kung i-hardcore scientific psychology mo lang yung mga kliyente mo, who are spiritual beings in the first place, you are doing disservice to them. Your work is not complete. Another scholar na hindi na talaga matiis. Hindi niya matiis na hindi isama ang mga spiritual idea sa psychology, si Richard Gallagher, who is a doctor himself. Yan nga gusto kong i-emphasize dito . Sumulat siya ng libro, ang title, Demonic Foes. Look at the contradiction. Doktor siya. Medical doctor, psychiatrist siya. Nagpe-prescribe siya ng mga gamot sa mga kliyente niya na may psychological problems. Yet, he relates many of his cases to demonic forces. Hindi na niya makaya, no? Nung una raw, kasi binasa ko yung libro, nung bata-bata pa raw siya sa karir niya, talagang hardcore scientist siya. Talagang antidepressant lang. Ito lang yung mga treatments na susundin mo. Inumin mo lang yung mga gamot na ipiprescribe ko, magiging okay ka. But as time goes by, unti-unti niya na-realize, hindi umuubra. Meron talagang mga psychiatric problems na ang root cause, hindi siya neurotransmitter . Hindi lang siya hormones . Hindi lang siya brain problems . Spiritual in nature. Marami siyang mga kliyente na kaya may psychological problem because they are spiritually oppressed by demons. Psychiatrist yan Doktor yan Nagpe-prescribe ng gamot yan yet naniniwala siya sa mga non-physical forces such as the demonic forces. Bakit? Yun naman talaga kasi ang totoo. Na marami tayong mga psychological ways of thinking, meron tayong mga emotions, meron tayong mga behaviors na iimpluwensyahan ng mga spiritual beings. Like what Paul is saying in this passage. Nasaan yun? Yung paborito kong passage. Basahin ko ulit. Yun yung closing slide natin. Yung sa Ephesians. Hinahanap ko Hindi ko mahanap. Ang dami ko nang sinabi. Nasaan yun? Wait lang Ephesians. Eto, paborito ko to. Zoom in natin. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Science is slowly beginning to realize na talagang hindi uubra
kung puro lang tayo science. We really need to include the spiritual realm, the spiritual reality in understanding human beings. Again, hindi ko sinasabing itapon na natin ang science. Ang sinasabi ko lang, kulang ang science. That science can be used as a weapon by the devil para magkaroon siya ng spiritual warfare against us. Pwedeng gamitin ng demonyo ang science para sirain tayo as God's favored beings because we are created in His image. So sana itong lecture na to nakapag-open ng mga mata ninyo sa ganitong spiritual warfare ng demonyo using science. Alright? So anyway, yun lang. Kung meron kayong mga questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture. Sana marami kayong natutunan. God bless. Bye-bye!